Aalisin na ng IRCC ang puntos mula sa Labor Market Impact Assessment o LMIA na nakakapagpataas sa Comprehensive Ranking System score ng express entry applicants. Hakbang umano para matugunan ang pang-aabuso sa immigration system ng Canada. May report si Paula Saraza. Yung work permit ko is expire this month din. So I'm glad na nakuha ko last month. 5 buwan bago natanggap ni Kath Dapal ang inaasam-asam na permanent residency status. Aminado siyang malaking pagsubok para sa maraming mga aplikante sa ilalim ng Express Entry Pool ang makakuha ng mataas na Comprehensive Ranking System o CRS score para mabunot sa draw at mabigyan ng invitation to apply for PR. Maswerte man at hindi kinailangan ng Labor Market Impact Assessment o LMIA job offer. Marami raw ang umaasa sa dagdag na puntos nito para mapalakas ang aplikasyon, bagay na nakatakda na raw alisin ng gobyerno. Meron akong ate na nandito na permanent resident siya. So nakatulong yun sa points ko and nakatulong yung English exam ko. Kung wala na yung 50 points na inaasam-asam ng marami, paano yung mga nasa 490? Paano yung mga, wala na silang pag-asa? Well, if they were relying on the LMIA job offer. Ayon sa isang registered Canadian immigration consultant, nasa 50 hanggang 200 puntos at higit pa ang naibibigay ng isang lehitimong LMIA job offer. Malaking bagay man para sa mga express entry PR applicant. Malaki rin daw ang posibilidad ng pamimeke at pang-aabuso nito. Maraming nagbebenta ng LMIA. Okay, and it's a very a practice that is not legal for sure, but people do it dahil kumakapit na sila sa patalim. It can range between $15,000 to $50,000, at ang kontrobersiya pa dyan ay hindi lahat ng LMIA na makukuha mo na kapag nakakuha ka na ng work permit using that LMIA, ay may trabaho. Hindi na ikinagulat ni Abisamis ang patuloy na paghihigpit ng gobyerno para matugunan ang lumalaking black market sa pagbebenta ng LMIA, dokumentong hindi naman dapat binabayaran ng mga aplikante. Payo niya, maging bukas sa iba pang paraan para mapataas ang CRS score. Higher language levels or language proficiency levels, advancement in their education. So, pwedeng mag-aral ka ulit, dagdagan mo yung educational credentials. And of course, work experience also helps. Bukod sa pagtanggal sa bonus points mula sa LMIA job offer, ilan pang paghihigpit sa polisiya tulad ng flag polling ang tinututukan na rin ng IRCC. When this change comes into effect, temporary residents already in Canada will have to apply online to extend their stay, and flag polling will no longer be an option. Muli mang nanindigan si Immigration Minister Mark Miller na tatanggalin na ang puntos ng LMIA job offer sa express entry system. Gayon din ang pagbabawal na sa flag polling. Wala pang ibinabahaging detalye ang federal government kung kailan ipatutupad ang mga pagbabagong ito. Paula Saraza, Omni News, Toronto.